Magandang araw. Pinag-uusapan ngayon ang post ni Papsi Kultura, isang miyembro ng Casimero team, sa selebrasyon ng panalo ni Casimero kay Nery, kung saan dumalo si Koki Kameda. Ay may nagsalita daw sa background na title match na daw ang sunod ni Casimero. At makikita nga dito sa videong ito na tuwang-tuwa talaga si Koki Kameda sa panalo ni Casimero at hangang-hanga siya kay Casimero, kung saan direktang sinabi pa niya kay Casimero na very strong. Punch good. Very strong. At dinemo pa ang left hook na itinira ni Casimero para bumagsak si Nery. Posible naman totoo na title match na ang susunod na laban ni Casimero. Pwede itong mangyari dahil ito talaga ang pinupush ng Kameda Promotions na plano para kay Casimero. Matapos pumirma si Casimero sa ilalim ng Kameda Promotions, naging malinaw ang layunin ng grupo ang mabilisang ibalik si Cuadrolas sa unahan ng pila para sa isang world title shot. Dahil kilala ang Kameda Promotions sa Japan sa pag-oorganisa ng malalaking event at mayroon silang malakas na impluensya sa mga major sanctioning bodies gaya ng WBA, WBC at WBO, kaya kaya nilang i-negotiate na maging mandatory challenger o makakuha agad ng eliminator fight si Casimero para sa isang world title belt. Alam ni Koki Kameda na si Casimero ay 36 years old na, kaya wala na silang panahon para sa mga tune-up fights o malilit na laban, kaya gusto niya na masulit ang natitirang lakas ni Casimero, kaya kailangan itong sabak agad sa pinakamalalaking laban habang nasa prime pang kanyang knockout power. Dahil sa mga nakaraang issue ni Casimero sa super bantamweight, kabilang ang suspension nito sa Japan dahil sa paglampas sa timbang, may mga seryosong plano na umakyat na ito sa featherweight division para mas madali sa kampo ni Kameda na humanap ng bakanteng titulo o hamunin ang mga kasalukuyang kampiyon sa timbang na mas komportable para kay Casimero. At isa pa, hindi pa iniiwanan ni Naoya Inoue ang mga belt niya sa super bantamweight. Alam natin na hawak lahat ni Inoue ang lahat ng belt sa super bantamweight at plano pa nitong manatili pa sa super bantamweight at kalabanin sa isang mega fight ang sikat na 3 division world champion na si Bam Rodriguez. Kaya kung iintayin ni Casimero ito ay matagal-tagal pa na pag-iintay ito, kasi mukhang plano nila na paghanapin ng Inoue versus Bam sa susunod pa na taon. At ang maganda ay napatunayan na ni General Casimero ang kanyang lakas sa featherweight division, kung saan yung laban nila ni Nery ay pasok sa timbang na featherweight at mas madali nang maikasa si Casimero sa mga champion sa featherweight dahil may lehitimo na siyang kakayanan para manghamon sa mga ito dahil kinilala na siya sa mga kilalang organisasyon na nagbibigay ng world ranking katulad ng ESPN, kung saan pasok na siya sa number 7 sa world ranking nila sa featherweight at naungusan na niya si Luis Nery na nasa number 8 naman. Sa post nga ni General Cuadrolas Casimero ay hinamon na niya ang mga champion dito sa featherweight division at target na daw niya maging 4 division world champion bago siya magretiro, kaya mukhang talagang sa featherweight division na makikipaglaban si Casimero. Sabi nga ni Casimero ay kayang-kaya niya na talunin ang mga champion sa featherweight katulad ng champion sa WBC featherweight na si Bruce Carrington, sa WBA naman na si Brandon the Heartbreaker Figueroa, champion sa WBO na si Rafael El Divino Espinosa at sa IBF na si Angelo Leo. Kaya napaka-exciting na naman ang hinaharap ni Casimero, lalo na sa ating mga Pinoy boxing fans na taghanga ni Casimero. Pagdating sa featherweight ay malaking hamon ito para kay Casimero, kasi mapapalaban siya sa mga higante sa timbang. Ito nga si Rafael Espinosa ay 6-footer pa ito, pero sana lang ay mayakyat niya ang kanyang tanyag na one punch knockout power at tatalab pa rin ang kanyang lakas sa mas mabibigat na boksingero. Sino sa apat na kampyong ito ang tingin mo ay may pinakamagandang estilo para mapabagsak ni Cuadrolas? Si Bruce Carrington ba? Si Brandon Figueroa, Angelo Leo o si Rafael Espinosa? Samantala, ating pambato na si Pinoy boxing legend Nonito the Flash Donaire, nananatiling WBA Bantamweight World Rank number 3 contender, at dahil bagong WBA Bantamweight World Champion na si Jesse Bam Rodriguez
kaya posible na magharap si Donaire at Bam sa ibabaw ng lona. Pero mukhang hindi pa sa malapit na hinaharap dahil ang target ni Bam Rodriguez ay makalaban ng magkapatid na Inoue, sina Takuma Inoue at Naoya Inoue. At nito nga lang interview ni Bam Rodriguez pagkatapos ng laban at panalo niya kay Antonio Vargas ay sinabi niya na handa na daw siyang labanan si Naoya Inoue kahit anong oras daw. Depende daw sa kanyang promoter kung may kakasa nilang laban kay The Monster. Ibig sabihin, kahit hindi na niya lalabanan si Takuma Inoue muna at direktang si Naoya Inoue na ang kakalabanin niya, ay okay lang sa kanya. Hindi daw siya magre-retiro hanggat hindi niya nalalabanan si Naoya Inoue kasi hindi lang daw pera ang gusto niya kundi legasiya. Ang tanong, pwede kayang manalo si Nonito Donaire kay Bam Rodriguez? Kahit mataas ang respeto ng WBA kay Donaire, kaso lang galing si Donaire sa magkakasunod na talo kina Seiya Tsutsumi at Rico Masuda na isang title eliminator. Kaya dahil dito mukhang kailangan muna ni Donaire na makabawi at manalo sa mga susunod niyang laban upang maging mandatory challenger muli. Syempre, posible naman na manalo si Donaire kasi may tinatawag nga na puncher's chance, lalo pa may pamatay na left hook si Donaire at kilalang dominante kapag maliit ang kalaban niya. Pero malaki ang kalamangan ni Bam Rodriguez sa kanya sa ngayon dahil nasa rurok na physical prime itong si Bam Rodriguez, samantalang si Donaire ay may edad na. Kung noon sanang prime ni Donaire at ilaban mo kay Bam Rodriguez, ay pwedeng sigurado na tatalunin ni Donaire itong si Bam. Mismo pa nga yung current trainer ngayon ni Bam na si Robert Garcia na naging trainer din ni Donaire ay sinasabi na kung maglaban ang dalawa sa kanilang prime ay walang panama itong si Bam kay Filipino Flash.